Walang pinatawad itong COVID na to. Kahit siya, tinamaan din, nurse na siya. No, sabi niya sa loob ng 2 taon na tayo, hindi ako nagkakamali, sabi niya, mga more than 3 times na nahawa siya. Bakit? Sa mga pasyente niya. Naka-ano na yan, naka-astronaut na yan. No? Naka-PPE na yan, pero and yet, nakakapasok ang mikrobyo ng sakit. Nakakapasok ang mikrobyo ng kahirapan. Napapasok at napapasok tayo. Yan, dinesign niyang mga mikrobyo na yan para talagang pasukin at pasukin ka. Ngayon, sabi niya rito, ito na nga, no? Pagpasok niya sa isang nayon, siya'y sino? Si Jesus ay sinalubong ng 10 ketongin. Wow, ang dami nito. At ang sabi ganon, tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw. No? Alam niyo mga kapatid, ito po tayo po, problema ko. No? Palalakasin lang niya yung katawan mo. Yung dengue, palalakasin din lang niya ang katawan mo. Ngayon, ang sabi niya rito, at humiyaw ng Jesus, Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Sinusunod mo siya. Ano yung sinihiyaw nila rito? Sabi niya, Jesus, nakahanda na kaming sumunod sa iyo. Ngayon, may mga tao po dito sa simbahan na, nagsisimba ka pero wala pang paghahanda. Di pa ako nakareding sumunod sa Panginoon. No? Ba't ka nandito? Inimbitahan lang ako. Bakit? Marami yung pagkain. No? Ngayon, itong mga taong ito, walang gamot dito Saketong, wala. Alam niyo mga kapatid, nakapunta po ako, lagi kong kinukwento to, doon sa lugar na mahal na araw yun. At nagpunta kami dito sa isang lugar na to na sabi ko, kakain na kami, tapos na yung fasting namin. Nag-fasting kami, mahal na araw. Nagpunta kami ng palengke, sabi ko, sarap kumain ng halo-halo. Lahat masarap pag gutom ka Ngayon doon sa isang karinderya, daming ulam doon, may halo-halo doon. Nakita ko, yung isang babae, bakit nakatakip yung mukha niya dito sa kalahati ng mukha niya? No, talagang sinadya niyang takpan. Sabi ko, ba't kaya nakatakip ito? Tapos, yung isang matanda ron, may relo siya, pero walang daliri. Sabi ko, ba't parang naputo lang mga daliri nito? Maganda yung relo niya. No, kumikinang. And yet, wala siyang daliri. Tapos, yung isa naman nagsasalita, nagkukwento, walang ilong. Talagang parang tinapyas yan. Yung butas ng ilong niya, talagang diretsyong ganun. Sabi ko, ano ba itong lugar na to? Maya-maya, nung nag-order na kami ng halo-halo, nire-ready ng babae, tinitingnan ko siya kasi yung buhok niya nandito. Makita-kita ko. Medyo hinangin yung buhok niya. Sariwang sugat dito. Alam niyo ba yung, ano ba tawag doon sa labi? Singaw. Malaking singaw dito sa mukha niya. Malaki siya. Sabi ko, ba't ganun yung babae? Maya-maya sinabi sa akin nung kasama ko, ketong yan, Ba't tayo nandito? Yung pala, yung lugar na yon ay tala. No, noong unang panahon pa ito. Ngayon, nakita ko, yung palang may relo siya, ito pa, yung ketong kasi kinakain yung katawan mo. Hanggang sa mamaya, wala na. Yung iba, nakita ko nga, isang kamay na lang, wala na ito. Putol na siya dito. Bakit? Kasi kinain na ng ketong. Yan ang ginagawa ng kasalanan sa tao. Kakainin ka hanggang sa mamaya, lubog ka na at wala ka ng gamot. At ito po yung nangyayari dito. Ang sabi niya gano'n, sa pagpasok nila sa nayon, sila'y sinalubong ng 10, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at anong sabi nila, Jesus! Sumisigaw sila. Panginoon! Ano ibig sabihin ng Panginoon? Lord, nakahanda na akong sumunod sa iyo. Naka-ready na akong sumunod sa iyo. Ulitin ko po, marami pong mga tao sa simbahan na-attend, nagsisimba, pero hindi nakahandang sumunod sa Diyos. No? Ngayon, sabi niya ganon, mahabag po kayo sa amin. Maawa ka, Panginoon. Hirap na kami. Kinakain kami nitong kahirapan. Kinakain kami nitong sakit. Hirap na kami. Wala kaming pag-asa. Ano mang trabaho ang pasukan ko. Ano mang relasyon ang pasukan ko. Nasisira Hindi ako makatagal sa isang trabaho. Ngayon, sabi niya rito, mahabag po kayo sa amin.
Eh, di ba sinisigaw natin sa Diyos yan? Lord, maawa ka. Lord, maawa ka. At tingnan po natin kung naawa si Jesus. No? Madalas po, mga tao, ang ginagawa po nila, nagpapapray. No? Papray. Pag-pray mo nga ako, Pastor Boy. Pag-pray mo nga Kuya Boy. Pag-pray mo nga ako, Pastor. Pag-pray mo nga ako, Pastor Alea. Walang mali sa prayer kasi ang Diyos po ay nagpe-pray talaga. Pero tingnan niyo po, itong mga taong ito, ang isang nangyayari sa kanila, sila yung mga grupo ng mga taong wala ng gamot. Nagpunta ako ng Dubai. Inimbitahan ako. Nakwento nila sa akin nung time nang merong kahirapan doon. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon sa parang recession at saka depression. No? Ngayon, kinukwento nila sa akin, mayaman ng Dubai. No? Sari-sari ang tao doon. Ang isang magandang mga tao doon, yung madaling kausap, yung mga Pilipino, ang tawag nila, kabayan. No? Niloloko ng mga Arabiano. Anong tawag? Kabayo. Binibiro-biro nila. Alam niyo po, nung andun ako sa Dubai, kinukwento po nila, hindi lang binabalita sa sobrang, hindi na alam kung anong gagawin. Paano na kaya? Alam niyo ba yung airport ng Dubai? Nagtambak ang mga magaganda at magagarang mga sasakyan, naalikabukan na lang. Wala nang kumukuha. Bakit? Kasi yung mga may-ari tumakas na, umuwi na, iniiwan yung sasakyan. Bakit di na nila mababayaran? No? At kinukwento nga nila doon daw sa isang building doon, yung isa raw dayuhan doon, ang ginawa niya, dahil di na niya alam ang gagawin, dahil litong-lito, gulong-gulo na siya, wala na siyang pag-asa. Ang ginawa po niya, pinagpapatay niya yung mga anak niya, asawa niya, at saka tumalon siya sa building. Dahil yun na lang ang solusyon niya, dahil wala na, naubos na ang pera niya, nagkaroon ng lugihan doon, nagkalugi-lugi sila. Bakit? Kasi nga, nagkaroon ng problema. No? At ito po yung mga nangyayari, kaya nga sabi niya ganon, nakita ng mga taong ito na sila yung mga taong wala ng pag-asa. At ang sabi nilang ganon, humiyaw sila. Alam niyo mga kapatid, minsan kailangan nating sumigaw. No, humiyaw. Tumawag sa Diyos ng talagang taimtim. At ang sabi niya rito, Jesus, Panginoon, may exclamation point. Hindi naman pwedeng Jesus, Panginoon. No, may exclamation point yung word. Mahabag po kayo sa amin. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Lahat may exclamation point. O baka nag-e-enjoy ka pa sa hirap, nag-e-enjoy ka pa sa kalituhan, nag-e-enjoy ka pa sa sakit. Kailangan tumawag ka sa Diyos. No, humingi ka ng awa. At ito po, sabi niya gano'n, nang makita sila ni Jesus, sabi niya, ito na, nang makita, alam niyo, sabi ko, wala namang mali sa pagsisimba eh. Walang mali sa pagpe-pray. Pero ganito, pakisabi nga sa katabi, sana madalas ka namang makita sa simbahan. Kaya hindi ka naalis sa problema eh. Bato-bato sa langit, tamaan ay mamatay. Joke lang. Pakisabi nga sa katabi, sabihin mo gano'n, sana madalas ka namang makita sa loob ng simbahan. Kaya hindi ka nawawala ng problema eh. Bakit kasi? Hindi ka makita eh. No? Nalala ko isang miyembro namin sa Manila, tapat magsimba. Hindi tamad. Napakatapat. Very faithful magsimba. Bakit? Kasi once a year lang pero tuloy-tuloy. Hindi ko masabi kung anong klase yan. No? Ito sinasabi niya no? Nang makita sila, ay sinabi niya, alam niyo, meron po kasi yung magpakitang gilas ka naman sa Diyos. Magpakita ka. Nakukuha niyo mga kapatid. No? Naalala ko dati, yung kinukwento ko sa inyo na nag-fasting kami, nagpunta ako sa Tala, may sinalihan akong grupo eh. Itong grupong ito, grupo ng mga albularyo. Tinuturuan kami magpagaling, mag-orasyon, magdasal-dasal. No? Yung manggamot ang kula, manggamot ang sakit, mga ganyan-ganyan.
Ngayon, 17, hindi, sorry po, ako po ay, I think, 15 years old noon, akong pinakabata. At ang mga kasama ko tatanda. Nag-aaral kami kung paano manggamot ng kulam. No? Ngayon, di sinali ako, di sumali ako. Meron silang mga ganong pati dito, magko-cross sign of the cross ka, dito magsa-sign of the cross ka, dito sa baba, tapos merong isang ganyan-ganyan. Ako nakaganon lang ako. Gusto ko talagang matuto. Alam niyo, sabi sa amin ng master namin, yung nagtuturo, sabi niya gano'n, pagkatapos ng 2 days, kinausap niya ako, sabi niya, ba't ka ba nandito? Dinaretso niya ako. Sabi ko gano'n, gusto ko pong matutong manggamot. Sabi niya gano'n, totoo ba? Gusto mo manggamot? Sabi ko, opo, gusto kong matutunan yan. Alam niyo, sagot niya sa akin, wala akong makita sa iyo eh. Wala akong makita sa yung gusto mo. Bakit? Kasi kapag sinabi lang magdasal tayo, magagaganyan ka tapos magagaganon ka rito. Ako, nakaganon lang ako. Hindi nila ako nakikitang gumagaya. Ngayon, pakisabi niyang ganon. Sana makita ka sa simbahan. Sana makita ka sa prayer. Sana makita ka sa activities ng church. Kasi ang sinabi rito, nang makita sila ni Jesus, no, magpakitang gilas ka kay Jesus. Alam niyo, nangyari, sinabi ni Jesus yung dapat nilang gawin para gumaling. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pangangailangan. Lahat tayo may kailangan. At lahat tayo natawag sa Diyos. Alam niyo ba yung nalulunod? Nagtatawag yan, oh Diyos ko. Nakataas ang kamay. Lahat tayo may kailangan kasi alam natin, hindi natin kaya eh. No? Ito nga, sabi niya gano'n, no? Nang makita sila ni Jesus. Nung makita na ni Jesus, yung mga taong sumisigaw, nananalangin, nagdadasal, nang makita na ni Jesus, sinabi ni Jesus yung dapat nilang gawin para masolusyonan ang problema. Okay, punta ngayon ako rito. Ano bang pangalan mo yan? Ha? Angelica. Okay, ngayon, may sasabihin ako sa iyo. Ibigay mo sa akin. May pangailangan ako, may problema ako eh. Nakulang yung ano, kailangan ko sana ng ganito eh. Bibigay mo? Hindi. Hindi ko, paano niya ibibigay? Hindi pa nga tapos, umaalis na ako. Hindi pa nga tapos ang church, naalis ka na. Hello? Kapag tatawag ka sa Diyos, buuin mo. Magpakitang gilas ka naman. Anong sinasabi lang, maglangis ka. Tama ba yung term na yun? Hindi ka consistent eh. Yan ang nagiging problema natin. Ngayon, sabi niya ganon, no? Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya, eto na, humayo kayo at pakita sa mga pare. Ano ibig sabihin ng pare? Kasi wala namang ibang religion noon sa Israel, kundi Hudyo lang, Judaism. No? Wala namang ibang religion, hindi katulad niyan, sa damakmak. Pero noong unang panahon, isa lang ang religion nila, Judaismo. No? Ang tawag sa kanila, mga Hudyo. Ngayon, ang sabing ganon, pakita kayo sa mga pare. Ang tawag kasi sa kanila noon, yung mga pare ng mga Hudyo, pare. Ngayon, pwedeng pastor. Saan ba nakikita ang pastor at saka ang pare? Di sa simbahan. Sa madaling salita, sabi niya, humayo kayo at pakita kayo sa mga pare, pastor. Ito. Isa lang ang sinasabi niya, laki ng problema mo, wala na solusyon ng problema mo, hirap ka na baon ka na, sangkaterba ang daing mo. Ito sabi niya, humayo kayo at magsimba. Punta kayo sa pare, punta kayo doon sa pastor, punta kayo sa simbahan. Pakisabi nga sa katabi, gusto mong gumanda buhay mo? Ang sabi niya rito, magsimba kayo. No? Mag-report kayo ron. Hello, pastor, nandito na po ako, magandang umaga po. Next week, hello, pastor, nandito po ako, magandang umaga po. Hello, pastor, ang pogi-pogi mo. No?
Hello, pastora. Ang ganda-ganda mo. Nandito po ako. Sabi niya, magsimba ka. Hello. Tapos ito pa nangyari. No? Sabi niya, nang makita sila ni Jesus, sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote o pare. At samantalang sila'y naglalakad. Ito yung isang katerbang may sakit. Tingnan niyo po nangyari. Ang sabi, ang kadalasan kasi, Pastor, pag-pray mo ko, pag-pray mo ko, pag-pray mo ko, pag-pray mo ko. No, nandun yun. Pag-pray mo ko, pag-pray mo ko. Naalala ko, sabi ng isang kasama natin, Kuya Boy! Sabi niya, ako yung si Kuya Boy. Sabi niya gano'n, pag-pray mo ko, Kuya Boy, laki ng problema ko. Magsimba ka. Doon tayo mag-pray sa loob ng simba. Sabi niya, kayo na lang. Makikinig na lang ako. Sabi ko, asa ang bahay mo? Diyan lang sa tabi. Diyan lang pala sa tabi. Gusto mo pang, ayaw mo pang magsimba. Sabi niya gano'n pag-pray niyo na lang ako. Hindi maganda yung gano'n No? Sino ba may kailangan? Sino may kailangan? Di ba tayo? O di tayong lumapit. At ang pangako ni Jesus, ang sino mang lumalapit, kailanman di niya itataboy. Kailan makita ka lang. Hello? Kailan makita ka? Kailangan yung dasal mo kasi sumisigaw na sila dapat yung dasal mo nasa heart. Sabi niya gano'n, makita niyo, sabi niya, humayo kayo at pakita kayo sa, magsimba kayo. Yun lang yung meaning nun. Hindi pinag-pray. Bakit sabi nga sa katabi ko, wawa ka naman, hindi ka pinag-pray. Hindi pinag-pray. Kawawang mga tao, hindi pinag-pray. Pero, may inutos si Jesus sa kanila. Ngayon ito yung pagsunod sa utos na yon ang magpapagaling sa iyo. Yung pagsunod sa utos na yon ang magpapagaling sa iyo. Magpapagaling ng ano? Mga kapatid, marami po kasing kagalingan. Isa sa katawan. No? Nakakita ako na isang babae po na pinatawag kami para pag-pray. Nakaganon na lang siya sa higa, nakahiga. Wala nang damit, babae. Tapos yung dito po niya sa dibdib, talagang ang laking singaw, cancer. Sabi nga, paano gagaling ito? Meron yung isang kasamahan natin noon, dito meron siyang parang maliit na bukol, ang ginawa niya, pinang-opera niya, ay hindi na gumaling. Lumakad yung sugat pababa hanggang dito. Cancer. Nakakita po ako ng mga ganyan na cancer. Ngayon sasabihin sa akin, ano gagaling yan? Kakausapin ko. Meron pong isa, nandun po siya sa ibang bansa. Yung tiyan niya, may cancer. Tapos nahingi ng prayer. Alam niyo, hindi naman lahat nasasagot ng prayer. Kasi pag-pray mo kita ng pag-pray, yung ulo mo, pag-pray ko ng pag-pray, hanggang sa makalbo ka. Kung hindi ka susunod, mamamatay ka. Ang dami pong nakita ko na may sakit. Na paano mo pag-pray ito? Kung walang mangyayari, mamamatay ito. Pero alam niyo po, ito Ito, sabi niya gano'n, no? Dito sa kwentong ito, unahan ko na po kayo, walang prayer na ginawa si Jesus. Wala. Wala siyang panalangin. Isa lang ang sinabi niya, ganitong gawin mo, gagaling ka. Alam niyo kung ano yun? Saan related yun? Maraming interpretasyon dito, pero sabi niya, magsimba ka. Punta kayo sa pastor niyo. Alam niyo, dito po sa Rema, tayo po ay 140 plus ang simbahan natin. 140 na simbahan. Lagpas 100 ang mga pastor natin. At marami tayong mga miyembro.
Pero yung iba riyan, hindi ko kilala. Buti na lang kilala na kita. No? Jellica. Kasi pagka hindi kilala ng pastor yung miyembro, hindi niya miyembro yun. Alam niyo sinasabi ng Panginoon, gusto mo gumaling, wala ka ng pag-asa. Gusto mo maayos ang buhay mo, gusto mo maging maayos ang katawan mo, gusto mo maging maayos ang financial mo, gusto mo maging maayos ang future mo. Sabi niya, punta kayo simbahan. Abay, kababasa ko. Kasi yung maayos na Kristiyano, nagsisimba. Nakukuha niyo mga kapatid? Yung maayos ang relasyon sa Diyos, nagsisimba. At ito po yung sabi niya ganon. Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya, humayo kayo at pakita kayo sa mga pastor. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ba tayo pagpe-pray? Pakitanong mo nga, ayun lang, magsimba lang. Nakukuha niyo mo. Halimbawa, sabihin natin, ito si Jellica, may sakit ka. Ano sakit mo? May katarata ka sa tenga. Hindi ko alam kung paano ka nagkaroon yan. Ngayon, sabihin natin, pupunta ka sa simbahan para gusto mong gumaling. No? Alam mo, Iha, bigyan mo lang ako ng konting time. Katulad ng binibigyan mo ng chance o time ang doktor, gagaling ka. Kung may kailangan ka sa Diyos, bigyan mo lang ako ng panahon, yung pastor, bigyan mo lang ng panahon yung pastor, na turuan ka, tulungan ka, yung hinihiling mo, makukuha mo rin. May mga tao po kasi gagawin nila. Punta ako sa iyo, Dok, sakit yung dibdib ko. Sabihin ng doktor, ito gawin mo. No? O, itong gamot na to, inumin mo 3 beses ang araw. Pagkaraan 1 linggo, balik ka sa akin. Anong bilin? Anong bilin ng doktor? Uminom ng gamot 3 times a day for 1 week. Pagkaraan 1 linggo, bumalik ka sa akin. Ngayon, pag alis mo, magaling ka na ba? Hindi pa. Ngayon, kung bibigyan mo lang ng chance yung pastor na samahan ka, turuan ka, tulungan ka sa problema mo, pagkaraan ng 7 araw, may makikita ka ng resulta eh. Pagbalik ngayon ng pasyente, sabi niya, Doc, hindi naman ako gumaling eh. Sinunod ko naman yung sinabi niya eh. Hindi naman ako magaling. Ininom mo ba ng 3 beses yung gamot? Hindi, Doc, pinahigos dibdib ko 3 times a day. Ay titingnan natin dito kung sinusunod mo nga. Kaya nga kailangan may doktor, kaya nga kailangan may pastor na nagbabantay. Ngayon sabi niya, walang prayer. Ito lang ang sinabi. Sabi nga nung Hindi kaya, imagine niyo lang, sabi ng isang ketongin, di man lang tayo pinag-pray, siguro nandidiri sa atin. No. Di man lang tayo nilapitan, siguro natatakot mahawa sa atin. Ay mga kapatid, ito po. Ang sabi ng Panginoon, magsimba kayo. Kababasa ko, ang linaw-linaw nito. Same lang ang meaning mo. Pinababaw ko lang. Walang prayer. Alam niyo kung anong susi, ano yung sikreto, ano yung pinapagawa. Ito lang pagsunod. Pagsunod. At tingnan nyo, at samantalang sila'y naglalakad. Bakit? Wala kasing grab taxi. At kung meron man, di papayag kasi dami lang ketong. Ang sabi niya ganon, no? Alam niyo mga kapatid, tanungin mo mga katabi mo, sabihin mo, hindi ba sinasabi na sa iyo ng Diyos na magpatawad ka? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin makalimutan. Hindi ba sinasabi sa iyo ng Diyos na kalimutan mo na ang nakaraan? Pero hindi mo pa rin makalimutan. Paano kang gagaling? Paano maaasenso? Sinasabi na ng Diyos na magpatawad ka. Okay, ang sabi niya rito, at samantalang sila'y naglalakad, papunta saan? Sa simbahan. Kakausapin nila yung pastor doon, yung pari doon. Ito nang sabi, at samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. May himala sa pagsunod sa utos ng Diyos.
Pakitanong nga yung katabi, nag-worker ka na ba? O naduduwag ka pa rin hanggang ngayon? Nagpapastor ka na ba? Yan tayo tatanungin. No? Kung sinabi sa'yo, gawin mo. Kung di sinabi sa'yo, huwag mong gawin. Yun lang yun. At ito po, sabi niya gano'n, no? Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, isa lang yan. Ilan ba yung kay Tongin? 10. Ang sabi niya, at nang mapuna, napansin, nang mapansin, yun ang ibig sabihin ng mapuna. Nang napansin ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. No? Nagbalik siya kay Jesus na nagpupuri, nagpapasalamat. Ito na, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Ngayon, sumagot si Jesus, sabi niya rito, hindi ba 10 ang gumaling? Paano nalaman ni Jesus? Kasi sigurado si Jesus kapag susunod ka sa utos niya, gagaling ka. No? Ngayon, pakisabi ulit sa katabi, siguraduhin mo, hindi mo sinusuway si Jesus. Baka may naglalasing pa dyan. Baka naman may ay, sorry po, hindi ko na babanggitin. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala na, hindi na. Alam niyo mga kapatid, yung may mga taong napuspos na sa camp, may mga taong gumaling na, alam niyo ba nung camping natin, nung summer camp, may mga gumaling pala. Yung mga pilay, naggalingan pala eh. Yung mga hindi makalakad, naggalingan pala eh. Kailan yun? Nagsimula akong magtatakbo, ginaya ko, naggalingan pala. No? Pinipigilan ko sila, ayaw ko silang patakbo eh, baka mamaya ma-stroke. Ako nga natatakot eh. Pero yung iba, hindi napigilan, naggalingan. Meron yung may tungkod dun. Inaalalayan ng isang pastora dahil kasama niya nagtutungkod-tungkod. Aba, nung gumaling na, nung camp, di na niya makita bakit namasyal ng mag-isa. Nahanap na niya. Bakit? Gumaling na eh. May himala sa pagsunod sa Diyos. No? Ngayon, nasabi niya rito, hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Abay, nung gumaling na, nung gumanda na buhay, nung tinulungan na ni Jesus, nung nagkaroon na ng himala, ano nangyari? Hindi na naman nagsimba. O, ano nangyari dito? Sabi niya gano'n, wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang tao lang na ito. Abay, isa lang. 9 sila, pero isa lang. Tingnan natin, ano nangyari sa kanya? Ano yung advantage ng nagbabalik ka pa rin magsimba at nagpapatuloy? Hello? Sabihin ko sa inyo mga kapatid, bigyan mo lang ako ng panahon para tulungan ka, turuan ka kung anong dapat gawin. Maalis ka rin dyan sa problema mo. Magtiwala ka lang. Tutulungan tayo ng Diyos. Hello? Ngayon sabi ni Jesus, hindi ba 10 kayo? Asan yung 9? Bakit isa lang? O eto, tingnan niyo po mga kapatid ha. Sabi niya sa verse 10, sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka. Bakit? Nagpatira pa, lumuhod eh. Okay, lumuluhod kahit kanino, kay Jesus lang kayo luluhod. Andiyan pa kayo mga kapatid? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo ka sa iyong buhay. Pagpatuloy mo yung buhay mo, sabi niya, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. No? Pinagaling ka. Teka muna, ano ibig sabihin ng pinagaling? Hindi ba magaling na nga siya? Magkakaroon kasi tayo ng yung iba kasi ang salitang ganito sa ganitong bayan, ibang salitang ganito sa ganyang bayan. Naintindihan niyo po? Na minsan kapag nagsasalita ako, nagtatanong ko, ano bang ibig sabihin nito ganyan? Kasi kapag sinabi mo sa isang bayan, pangit palang meaning. Kaya dapat careful ka. No, kailangan maingat ka. Ngayon, sabi niya, tumindig ka, sabi niya gano'n, humayo ka sa iyong buhay, sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Yung meaning ng pinagaling, doon sa original na Greek, kasi ang Bible po ay Greek, hindi po ito Tagalog. Yung meaning ng original na Greek,
Itong maganda. Sabi niya, tumindig ka, pinagaling ka ng iyong pananalig. Ang ibig sabihin pala nung pinagaling, lubusang gumaling. Ay, hindi pa ba gumagaling? Hindi ba pinagaling na wala na ngayong ketong? Baby skin. Bakit gano'n? Ano ibig sabihin nung pinagaling? Hindi ba magaling na nga? Wala nang ketong? Wala na yung bakterya? Alam ko, bakterya yan. Hindi yan virus eh. Yung sipon, virus. Yung COVID, virus. Pero yung ketong, yung leprosy, bakterya. Kaya nagagamot ang antibiotic. Ngayon sabi niya, gumaling na sila. Kaya nga nagtuwan-tuwa siya, nagbalik kay Jesus at lumuhod. Sabi niya, Lord, maraming salamat. No? Alam niyo, tapos sabi niya ganon, lubusan kang gumaling. Alam niyo ibig sabihin nun? Ito eh. Natatandaan niyo ba yung sinabi kong yung may relo? Na wala ng daliri? No? Oo nga, may kamay siya. Nag-stop na. Wala na yung ketong. Wala na yung sakit. No? Tumigil na ang kahirapan mo. Tumigil na yung sakit mo. Pero sabi doon, yung ibig sabihin ng lubusan, yung daliri niya tumubo ulit. Yung nawala sa yung pera, ibinabalik ng Diyos. Yung nawala sa yung kalusugan, yung hindi mo na-enjoy ito, hindi mo na-enjoy yan, binabalik ng Diyos. Sabi niya, dahilan sa nagpasalamat ka sa akin. Dahilan sa nagbalik ka sa simbahan. Dahilan nagbalik loob ka sa Panginoon. Hindi ka lang titigil yung sakit mo. Hindi lang titigil yung kahirapan mo. Kung hindi, isasauli pa sa'yo ng Diyos yung nawala sa'yo. Kaya nga maganda na sa pag-awit nyo, Lord, aawit ako sa Panginoon, magpapagamit ako sa Panginoon dahil ito ang way ng pagpapasalamat ko sa iyo. Maggigitara ako dahil ito ang way ng pagpapasalamat ko sa iyo. Lord, magpapastor ako dahil ito ang way ng pagpapasalamat ko. Ibabalik sa iyo ng Diyos yung mga nawala sa iyo. Ayan ka nakalagay dito. At dahilan sa pag-worker ko, ito ang way ng pagpapasalamat ko sa iyo. Ibabalik ng Diyos yung mga nawala sa iyo. Magiging lubusan kang gumaling. Nakukuha niyo mga kapatid? Ay, ano ba yung mga utos ng Diyos sa atin? Ay, isa dito, yung magpatawad. Magpatawad. Tsaka kumalimot. Forgive and forget. Pero alam niyo po ba, minsan hindi madaling gawin yan eh. Alin yung forget? Eh, paano ko mapo-forget? Ang laki ng ginawa niyo sa akin. Oh, pinorgive ko na siya. Uy, sabihin natin, pasensya na, Jellica, mahilig akong mag-ano sa ano eh. Hindi ko pa kasi kakilala sila nanay eh. Kaya dito muna ako magkikipagbiruan. Binrake ka. Oh, sakit nun. Di ba? Pagkatapos kang binrake, in-unfriend ka. Ba, sakit nun. Tapos, bukod sa binrake ka, in-unfriend ka, binlock ka pa. Napakasakit nun. No, humanda yan si Sok. Si Sok lang pala yun. No? Humanda yung Sok na yan. Asa si Sok? Ayun. No? Sabi niya ganun, paano kung mapapatawad si Sok? Sa ginawa niya sa akin, binrake ako, binlock pa ako, in-unfriend ako, ni-report pa ako sa Facebook. Grabe. No? Grabe naman pala si Sok. Paano kung mapapatawad si Sok? Paano kung makakalimutan ang ginawa niya sa akin? Alam niyo pong ibig sabihin ng forgive and forget? Every time makikita mo siya, magpapatawad ka. Yun ang ibig sabihin ng forgive and forget. Hindi ko makalimutan. Kaya nga, every time na makikita ko siya, magpapatawad ako. Mahirap yan. Pero alam nyo, yan ang hinihingi ni Jesus sa atin. Kaya every time makikita mo siya, magpapatawad ka. Every time maalala mo siya, maalala mo, ano ba yung kantang yun? I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Oo nga, naalala mo siya, pero hindi mo na maramdam na ano eh. Alam niyo ba yung memories? Yung amoy?
konektado sa, pag naamoy mo to, naalala ko nung bata ako. Ay, di ba? Ako nga, yung crush ko noon eh. Naalala ko pa rin dahilan sa pabango niya. Pag naamoy ko, naalala ko nung bata ako, sabi ko, minsan ganito eh. Pakitanong mo nga yung sa katabi mo, ba't ba ako nagkagusto sa kanya yung pangit niya? Naalala mo yun eh. Pero ngayon, okay, hindi kayo magandang nakaraan na talaga nagka-block, ni-report ka pa sa Facebook. Grabe. Pero alam mo ito, ang sabi ng Panginoon, patawarin mo. Makakaasa ba ako sa'yo magpapatawad ka? Sisok lang yan. Kaya nga tayo, magkakasama tayo. Madali tayo magkasama-sama. Bakit kasi? Madali kasi magpatawad. Ang mga Kristiyano, madali magpatawad. At ito po, ang sabi ng Panginoon, kapag ka nandun yung, hindi ka na umaalis sa Panginoon, nagpupuri ka, tingnan nyo, kaya nga tayo nagtataas ng kamay, kaya nga tayo nagsisima, kaya nga tayo bago mag-service, palakpak at nagpupuri tayo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ito yung way ng pagpapasalamat natin. Kapag naging mapagpasalamat ka sa Kanya, magiging lubusan ang kagalingan mo. Amen po ba? Maya, tugtugan mo ako ng tugtog. So, marami pong nakalagay dito sa Biblia. Marami siyang alam nyo, ang isa po na gusto ng Panginoon na ma-involve tayo, no? Kasi utos ng Diyos to. Ang isa sa gusto ng Diyos na ma-involve tayo ay yung soul winning, prayer, at suporta. Yan ang gusto ng Panginoon. Ngayon, sabihin natin, ito si Jellica. No, ilang taon ka na ba yan? Ha? 92? 22. Anong sinasabi sa iyo ng Diyos? Anong inuutos sa iyo ng Diyos? Kasi alam niyo ba, every time sasabihin niya, Lord, pagpalain mo ko, may utos siya. Ngayon, anong sinasabi? Ay, ikaw ba, mag-worker ka na? O tapos na? Hindi pa. Hindi ko naintindihan. Ano ibig sabihin nun? No? Over the background? Hindi ko alam. Ito po ang sinasabi po ng Panginoon dito. Anong sinasabi sa iyo ng Diyos? Magpatawad ka? Mag-worker ka? Magpastor ka? Magpagamit ka? Mag-soul winning ka? Anong sinasabi sa iyo ng Panginoon? Dapat alam natin yan kasi tayo bilang tao, may kakayanan tayong marinig ang sinasabi ng Diyos. Hindi mo maririnig yan kung hindi ka nagdadasal. Pero mga Kristiyano naman nagdadasal. Amen po ba? Ngayon, ang mga radyo po, yung AM radio, may kakayanan yan makasagap ng DCRH. Tama? Ang DCRH ay nasa AM radio. Ngayon, tayo bilang mga tao, may kakayanan tayong marinig ang inuutos ng Diyos. Ano yun? Yung pabalik-balik sa'yo. Patawad ka, magpatawad ka, magpatawad ka, magpatawad ka. No? Kasi, kapag sinabi mo sa Diyos na, Lord, pagpalain mo ko, may utos yan eh. Anong gagawin mo? Alam niyo dito, sa Biblia, si Jesus nagkaroon ng utang. Yung isang disipulo nagkaroon ng utang. Ang laki ng utang. Yun ay yung tax. Buwis. Siningil sila ng gobyerno ng buwis. Alam niyo, walang prayer. Isa lang ang ginawa po ni Jesus. Sabi niya kay Pedro, mangisda ka. Yung unang isda, hindi niya sinabing 10 isda, tapos benta mo sa palengke. Wala. Ang sabi niya, yung unang isda na mahuhuli mo. Si Pedro, sanay mangisda dahil siya'y mangingisda. So, unang isda pa lang, sabi niya, yung unang isda na mahuhuli mo, makakatch mo, buksan mo yung bibig dahil doon sa loob, may ginto na coin. Abay, pambihira, hindi na naghanap buhay, hindi na nagtrabaho, hindi na nag-business, hindi na nag-fundraising. Simpleng solusyon lang, kayang sagutin ng Diyos ang pangangailangan mo. Ngayon, sabi ni Pedro, Lord, sinisingil tayo sa utang. Alam niyo mga kapatid, simple lang ang solusyon ni Jesus. Utos. No. Ngayon, kung inutusan ka ng Diyos magpatawad, magpatawad ka. Maaalis yung problema mo. Nakukuha niyo mga kapatid.
Kagabi po, may nagkwento po sa akin na, ito medyo malalim na to. Meron po tayong isang pastora na sabi niya nung gabi, no, ito may kalaliman na to. Tinuturo ko po kasi, mababaw lang eh. Pero ito, may kalaliman. Sabi niya, nung matutulog yun, sabi niya, Lord, bakit gusto kong magpa-cover ng dugo mo? Bakit gusto kong lukuban mo ko ng dugo mo, Jesus? Ang ginawa niya ngayon, bago siya matulog, sabi niya, Lord, coveran mo ko ng dugo mo. Kagabi yan. Ang nangyari ngayon, nakatulog na siya. Nakatalukbong. Alam niyo, galing doon sa bubong may bumagsak. Dito niya. At siyempre, naramdaman niya, may kabigatan. Hinawakan niya gano'n. Alam niyo, paghawak niya, ahas. Buhay na ahas. May kagat-kagat na daga. Ay, di napaganon siya. No? Yung ngayon, yung daga natapon, yung ahas nakatakas. What if hindi siya nag-pray? What if hindi siya tumawag sa Diyos? Hindi naman mahirap kausap ang Diyos eh. Madaling kausapin ng Panginoon. At trabaho niyang ingatan ka. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, ganun ka kahalaga. Saan nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, may kalaliman na itong sinasabi ko sa inyo. Pero, interesado ang Diyos sa buhay mo. No? No? Interesado ang Diyos sa buhay mo. May plano pa siya sa iyo. Ngayon, simula kang magsimba. Simula kang tumawag sa Kanya. Aalisin ka niya doon sa mga sigalot, sa mga problema, at dadalhin ka niya sa pinaka malapit sa Kanya. No? Gusto kang maging ka-close ni Jesus. Anong awit na nga yan, Maya? Sige, awitin nga natin. At gusto. Sige, yuko po tayong lahat. Ng pagbabago ang lalakaran ko. Tinatawagan ko si Leia, si Badong, si Abby, at dito po tayong lahat. Ang simula at katapusan ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah. 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 O Diyos, magpakailanman. Pagpe-pray po namin kayo, sige po, i-pray natin sila. Bakit tutuloy pa naman natin ito mamaya. Hanang nais ko ang lalakaran ko, kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula magpakailanman.
katapusan, hindi ka nagmamahalin. Walang hanggan ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailan. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailan. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan, hindi ka na mamali. Katapatan mo'y walang hanggan, kabutihan mo'y magpakailan. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan, hindi ka na mamali. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Diyos, ang kabutihan mo ay Diyos, ang kabutihan mo ay
Titingin po kayo rito mga kapatid. Meron pong isang tao na pastor, no? Pastor siya ngayon. Ang sabi ng Diyos, punta ka riyan, punta ka dito, punta ka doon. Alam niyo, lumalaki po yung mga anak niya na hindi niya nakikita. Dahil kailangan niyang humayo. Dahil yun ang katawag sa kanya ng Diyos, yun ang utos ng Diyos sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time nung yung panganay niyang anak ay nakuha sa army, no? At isinabak po sa Korean War. No, I think mga 1950s yan, 50-60 siguro. Korean War. Ipinadala siya para makipaglaban dun sa gera ng Korea, North Korea and South Korea, gera. Ngayon, one day, nanaginip siya. At nakita niya yung anak niya, nagdadrive ng tricycle, army, no? Tricycle ng army. Doon sa kalsadang mataas ang bundok at malalim na bangin. No? Rabin ang tawag doon, yung pababa ng lalim-lalim. Ang nangyari po, doon sa panaginip niya, nakita niya yung anak niya doon sa tricycle, nalaglag sa bangin. At pagkalaglag, bigla siyang nagising.
Siyempre, ang ganyan, kakabaka. Sabi niya, Lord, yung anak ko, alam niyo, nagsalita. Meron siyang narinig na boses. Ang sabi ng boses, huwag kang mag-alala dahil sumunod ka sa akin, iingatan ko yung anak mo. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, dahil sumunod ka, iingatan ng Diyos. Adi, natulog na siya ulit dahil kinausap siya ng Diyos na huwag kang mag-alala. Dahil sumunod ka sa akin, iingatan ng Diyos yung anak. Ano na po nangyari? Pagkaraan po ng mga ilang linggo, nakatanggap siya ng sulat doon sa anak niya dahil nasa Korean War na, nasa gera. Ang sabi doon sa sulat, sabi niya, Dad, may nangyari sa akin dahil nagta-drive ako ng tricycle, pupunta ako sa base. Malalim na bangin yung dinadaanan ko at mataas na bundok. Bigla na lang nalito ko, nalaglag yung unang gulong doon sa bangin. Alam ko, mamamatay na ako. Pero nakakita ako ng puting kamay, na ang laki-laking kamay, hinawakan yung manubela at binuhat yung tricycle pabalik sa kalsada. Wala naman na siyang nakita. Nakita lang niya yung kamay. Kasi sa mga ganyang aksidente, masyasyak ka di ba? May humawak, nalaglag na yung tricycle. Hinawakan ng isang malaking kamay, ibinalik sa kalsada at nagpatuloy siya. Kaya yung panaginip ng pastor, nagkatotoo. Yes, yung anak niya, mamamatay na. Yung mga mahal natin sa buhay, mawawala na. Yung mga mahalaga sa atin, mawawala na. Pero dahilan sa sumunod ka, ililigtas ng Diyos, iingatan ng Diyos, o protektahan ng Diyos yung mga bagay na mahalaga sa iyo. Yun ang dahilan, kaya nga importanteng sumusunod tayo sa Diyos, hindi pasaway. No? Sabi nga ng Biblia dito sa Samuel, obedience is better than sacrifice. Ano ibig sabihin? Mas gusto ng Diyos sumunod ka kaysa yung mag-o-offering na lang ako. No, magpapadala na lang ako ng tulong. Ang gusto ng Diyos, ikaw yung buhay mo. No? Bigyan natin ng dahilan ang Diyos na pagpalain tayo at ingatan tayo kasi sumunod tayo. No? At masasabi mo lang na siya ang Panginoon mo kapag sinusunod mo na siya. No? Tinatawagan ko si Pastora Lea. Ang kabutihan mo, ang kabutihan. Gusto mo na tapos lunch yan. Tapos hapon. Gusto mo hapon tayo. Asan na yung bata? Halika, pag-pray na natin ngayon. Halika ba daw, Abi? Pag-pray natin. May sakit siya kasi sa puso, no? Alam niyo ba? Sa Bible po, lahat ng may sakit na lumapit kay Jesus, hindi niya tinanggihan eh. Wala siyang tinanggihan. Alam niyo, nakalagay po sa Bible, ang lumalapit sa kanya kada araw, 50,000. Paano mo pag-pepray yung 50,000 eh? Paano mo pagagalingin yung 50,000 ada araw? Mababasa mo lang sa Bible, pinagaling niya silang lahat. Pero yung silang lahat ay 50,000 na tao pala yan. Wala siyang tinanggihan. Kaya ang lakas ni Jesus yung physical. O sige, pag-pray natin. Ano pangalan mo yan? Jemima po. Jemima. O sige. Abi, ilagay mo yung kamay mo sa dibdib niya rito. Ikaw na sakit sa pangalan ni Jesus, sinusuway ka namin. Bitawan mo ang batang ito. Sa pangalan ni Jesus. Siya ay para kay Jesus. Siya ay hindi para kanino. Pag-aari ni Jesus to, kaya iingatan ni Jesus ang sa kanya. Yes. Ikaw na sakit, karamdaman, ikaw na espiritu ng perwisyo sa katawang ito, sinusuway ka namin. Pinapalayas ka namin, ikaw na espiritu ng sakit. Ikaw na sakit na puso, iwanan mo ang batang ito dahil itong batang ito ay maglilingkod pa kay Jesus. Magpapagamit kay Jesus. At marami pang kaluluwan dadalhin ang batang ito Yes, oh God. sa paanan ng aming Panginoong Jesus. Kaya bitawan mo siya, iwanan mo siya. Hayaan mo, Jesus, ang kapangyarihan mo ng kagalingan ay dumaloy sa batang ito mula ulo hanggang paa. Yung total recovery,
Lubusang magaling sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Sige po. Makikibalita na lang kami sa iyo. Worship. Alam mo po, ang bawat isa ay na-encourage po sa pag-aralan natin. So, ilan yun? Tatlo, di ba? Ano yung una? About sa financial. Yung pangalawa, is about sa kalusugan. At yung pangatlo ay yung magic o yung pagpapala.